mini vlog. Hello mga mi, samahan niyo ako sa aking panibagong araw. Si Akerly nga ay kaaga-aga nagkalat na naman ng fudge bar dito sa may higaan namin. Kaya ayan, pinapagpagan ko na nga mga mi at itatayo ko nga yung kutsyon. And as usual nga mga mi, ayan, basa na naman nga yung sahig namin. Kaya pinunasan ko at sabi ko nga kay Akerly ay wag pumunta dyan, baka madulas nga siya. At ayan, nagwalis na nga ako at pinagsusungkit ko nga yung mga laruan ni Akerly sa ilalim ng TV dahil doon niya nga pinaglalagay. Grabe talaga yung kalat ng fudge bar sa may sahig namin mga mi, kaya tinayo ko nga yung kutsyon para makapagwalis na. Dahil kapag hindi mo yan winalis ay maya-maya andyan na nga agad yung mga langgam. Ganun talaga ang buhay nating mga nanay, ay tagasunod nga talaga tayo ng kalat ng mga junakis natin. Ayoko nga ng paupo-upo lang kapag nakita ko nga makalat yung bahay mga mi at naha-high blood nga talaga ako. Hindi na naman nga ako pumasok mga mi, kaya may time nga akong mag-shoot at mag-edit ng vlog. Kaninang umaga nga mga mi ay tuwan-tuwa nga yung junakis ko dahil yung mga nakaraang araw nga ay hindi niya nga ako nakikita dahil lagi nga akong pumapasok ng madaling araw. Dahil ang nakikita niya ng pagkagising niya mga mi ay ang papa niya lang talaga at ang papa niya nga ang maghahatid sa kanya sa mag-aalaga. Dahil yung papa niya ay papasok rin ng 5 AM. Pero kapag absent naman yung papa niya ay yung papa niya nga ang nag-aalaga sa kanya maghapon, kaya naman ang hanap-hanap ay ang papa talaga. Habang lumalaki nga yung anak ko mga mi ay nagiging makapapa na nga siya. Samantalang nung maliit pa siya ay ayaw niya nga na nawawala ako sa paningin niya. Nanawa na rin siguro yung anak ko sa itsura ko. Char. Ayan, nadaspan ko na nga yung mga basura mga mi at nilabas ko na nga at itong pinto namin ay pinagsisira na nga ng anak ko. Ewan ko ba, ang hilig niya nga yung hilain kaya ayan, nasira na talaga siya. Ang sarap nga talaga sa paningin mga mi kapag nakita nga natin yung bahay natin na malinis na. Ayan, naghalongkat na nga ako dyan ng bedsheet mga mi dahil sasapinan ko na nga tong sofa at hindi ko nga nasapinan kahapon pagkatapos ko labhan yung sinapin ko dyan. Sa mga mamis dyan na katulad ko na hindi pa afford bumili ng cover ng sofa ay mag-DIY na muna kayo mga mi. Bali, ang size ng bedsheet na sinapin ko dyan mga mi ay single size nga dahil lang. Tamang-tama lang talaga siya sa sofa namin mga mi. Bali, dalawang bedsheet nga pala yung pinagsasalit-salitan ko dyan. Kapag labahin na nga yung isa ay pinapalit ko naman yung isa. Bali, tinamad na nga akong magpalit dyan kahapon kaya ngayon ko na nga lang naisipan lagyan. At itong si Akerly nga ay sinasabihan ko nga na wag na ikalat yung mga laruan niya dahil kanina ko pa nga nililigpit at binabalik niya lang din pagkalat. At ito naman, tinitignan ko nga itong mga uniform ko kung natuyo na nga at basa pa nga kaya hindi ko pa nga muna sinungkit. At itong mga kumot na nga lang ang sinungkit ko mga mi. Kahapon ko nga lang nilabhan yung mga kumot mga mi at natuyo nga agad kahit umuulan dahil nakidryer nga ako. Dahil namumroblema talaga ako, wala nga talaga mapagsampayan sa labas dahil sa ulan. Kaya naman nakita ko yung kapitbahay ko ay nakidryer na rin ako sa kanya. At sinusungkit ko naman nga dito yung mga damit ng anak ko mga mi dahil ilalabas ko na nga sa CR. Paano ba naman kasi ilang araw na nga yan sa CR at wala pa rin natutuyo kahit isa. Ganito nga lang ang ginagawa ko mga mi, bali pinapatulo ko siya ng ilang araw sa CR tapos ipapasok ko naman siya sa loob namin. Bali 2 days nga lang ay natutuyo na nga agad siya sa loob namin dahil may ceiling fan nga at nahahanginan nga. Ganyan nga talaga kadami yung mga nilabhan ko basta damit nga ng anak ko dahil panay nga ang palit ng damit niya. Okay lang naman magpalit yung anak ko dahil madami din naman siyang damit mga mi kaysa naman madungis, diba? Mas tsatsagain ko pa na maglaba ng maraming labahin ng anak ko kaysa makita yung anak ko na madungis nga yung damit niya. Kapag nga yung Diyosawa ko ang may alaga sa anak ko at nakita ko ang madungis ay nagbubunga nga talaga ako agad. Iba-iba nga talaga ang nanay kung paano nga nila bihisan yung anak nila. May mga nanay nga na okay lang sa kanila kahit madungis yung anak nila dahil hindi pa naman matutulog. O di kaya ay naglalaro pa yung anak nila kaya ayaw pa nilang bihisan. Ako kasi kapag nakita ko yung anak ko na madungis na, kapag naglalaro siya ay binibihisan ko nga agad siya. Okay lang sa akin kahit marami siyang labahan. Kaya naman wag nating i-judge yung isa't isa dahil iba-iba nga tayo. May iba kasi dyan na naiinis sa mga maarting nanay. May iba naman naiinis sa mga pabayang nanay. Pero kahit ano pa yan, isipin natin magkakaiba tayo. Mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko mga mi. Inayos ko nga yung kortina dahil nagtabi-tabingi na nga. At pinagtatanggal ko na nga tong mga hanger dahil tutupiin ko na nga tong mga natuyo na. Iba nga talaga kapag naka-dryer nga yung mga nilabhan natin ay natutuyo nga talaga agad kaya naman magmamanifest na nga tayo ng dryer.
Pero syempre, magmamanifest muna ako ngayon dahil hindi ko pa nga afford yun. Hindi natin kailangan madaliin lahat ng bagay na gusto natin dahil kung para sa atin nga yun mga mi ay ibibigay nga yun ni Lord. Wala naman tayong magagawa kung hindi agad ibigay ni Lord yun sa atin, di ba? Hindi naman pwedeng i-magic natin yun. Dahil kung namamagic nga lang lahat ng bagay mga mi ay ang dami ko na ngang na-magic na pangarap ko aba. Ayan na nga mga mi, nilagay ko na nga dun sa gilid yung mga natupi ko na at ito pinagliligpit ko na nga tong mga hanger. Inaayos ko na nga lahat para wala na ngang kalat at itong anak ko ay busy naman dyan sa gilid-gilid, nagkakalat nga yan. Ganyan nga talaga siguro yung technique ng anak ko, nagtatago nga siya sa camera para hindi makitang siya nga yung nagkakalat. At dahil nagutom nga ako sa mga pinaggagawa ko mga mi, at mag-aalmusal na nga kami ni Curly. Tara mga mi, kain tayo. O siya, hanggang dito na lang.